Ano ba? Saan ba tayo mag-start? Parang feeling ko puro kalokohan lang yung mga ano natin dito eh. Parang maling tao ata itong kinukulit ko eh. Anyway, sige. Kwento mo kung paano kayo napunta at kung ano naging reason. Bakit ka nag-decide na pumunta ng Dubai? Since first time nyo na mag-abroad ni Mars. First time, di ba? First time din ni Mars. First abroad namin yung Dubai. 2011 si Lauren. Tapos, after a year, kasi nag-aaral pa ako noon, Ropor din, bulakbo. Ayun, tinapo na ako ng tatay ko sa Dubai. Actually, nandito rin kasi si Ate Sheila. Siya ang tapos, 2009, tapos, yun, si Leng, kinuha ng tita niya, may opening sa company nila. Okay. Tapos, nauna si Leng ng 1 year, 2011. Tapos, after a year, pagkatapos kong magbulakbol sa eskwela, bumunod na ako rito. So actually, ang naging reason talaga is dahil tinapon ko ng tatay mo. Ayaw ka na niya sa Pilipinas. Inilalayo ka niya sa bisyo, pero parang mas maraming bisyo dyan sa Dubai eh. Sabi niya, doon ka na sa disyerto. Nung tumino ka, hindi niya alam, mas maraming bisyo dito. Tapos, nung pumunta ka ng Dubai, anong mga naging struggles mo? Paano ka nakapag-settle down? Actually, nung pagpunta ko rito, meron na nakaabang na work sa akin. Kaya rin na-consider kong pumunta na rin dito. Kasi nagka-opening din, nagka-hiring din dun sa company nila Leng. Yung first company nila Leng, magkasama kami sa trabaho. Yung shipping company ng mga kotse. Yung sa kotse, oo. Yun. Tapos, ano yung pangalawang tanong mo, Mars? Paano ka visit? Anong naging struggles mo? Tsaka paano ka nakapag-settle? Paano ka naging okay sa Dubai? Siyempre, diba, yung starting kasi medyo masiling mo talaga eh. Diba, mag-adjust ka, ganito, ganyan. Tapos, after a while naman, nakaka-settle din naman, di ba? Oo. Ang pinaka-struggle ko rito, yung commute, yung amoy ng mga kilikili ng mga ng mga kasamang tao. Visit ka. Pwera doon. Isa yun. Ito sa Middle East eh. Nakakainis to. Pero struggle talaga yun. Hindi culture shock sa akin, war shock eh. War shock ako sa mga kilikili ng mga Indiano, mga Patanon, mga Bengali, yan. Pero no offense naman sa kanila, hindi ko sila binabash. Pero yun talaga yung amoy nila. Kaya nga, di ba? Talaga siya. Magugulat ka kung hindi ka sanay doon. Pero kung nandyan ka na, wala na, immune na. Unang lapag natin unang lapag dito sa Middle East eh. Tapos ganun kainit. Tapos ganun yung maamoy mo. Siyempre, hindi naman tayo sanay sa Pinas na pag may naamoy tayong ganun sa Pinas, talagang Ibo-broadcast mo talaga pati. Lumayo, ganun ang apoy eh. Visit ka. Yun lang talaga yung struggle mo dyan. Hindi ka nag-struggle lang. Hindi ka na homesick, hindi ka na Okay. Tapos, yun nga, sa trabaho naman kasi meron nga ako may nakaabang na sa akin ng trabaho. So, doon pa lang, medyo okay naman. Doon lang talaga ako na-warshock sa kilikili nila. Pero, all this time, yun lang pala. Kami, ang dami namin pinagdaanan. Tapos ikaw, yung kilikili lang. Visit ka. Warshock eh. Kasi nga, pagka may ganun sa Pinas, may naamoy akong ganun sa Pinas, nilalayuan ko lang o kaya pag tropa. Seryoso, nilalayuan mo lang? Feeling ko, ibo-broadcast mo na. May kilikili naman, gaganong ka kaya. Parang di ako naniniwalang iiwas ka lang. Naligo ka ba? Parang 2 weeks ka na dinaligo ah. Visit. Kala ko pa naman, na-miss ko kasi yung anak ko, ganito, ganyan. Sabi mo, kilikili. Hindi, that time naman kasi, actually, first job ko yon na
totoong trabaho talaga sa Pinas kasi mga contractual lang, ganyan. Ay, sa Comelec. Tapos eto. Sa Comelec? Parang, siguro isa sa mga binabayaran doon. Hindi naman. Ano lang ako doon, check lang kami nung yung PCOS machine. Oh, baka kaya may Kami mga lang depekto yung nag-verify. PCOS machine ko. Umamin ka. Balitang nakuha ko doon, mga 300K lang. Baka kaya ka dinala dito. Isa ka na sa maiimbestigahan. Oo, inaanting ako actually. Hindi, joke lang. Puro kalokohan eh. Ewan ko sa'yo. Hindi, joke lang. Tapos yun nga, syempre, isa na rin yun as days goes by. Wow, taray, nag-English ka na. Oo. Nung mga first 3 months, siguro hindi pa nagsisink in sa akin kasi andito na naman sila, andito rin yung kapatid ko. So, hindi masyadong Tsaka bata pa rin ako nun. Parang Tunay ba? 18 lang ata ako. Hindi, joke lang. 25. 18. Hindi, tsaka kasi, ang rason kasi ng pagpunta mo dyan, nilayo ka sa barkada. Kaso ang problema, may barkada ka din dyan. Oo, kaya warsyak talaga. Maling-mali yung Siyempre, ginawa. hindi ko naman maaya mag-inom yung mga yung mga Indiano dito. Ang babaho nga ng kilikil eh. Tsaka sige, ayain mo sila. Natatandaan mo yung yung alak nila. Katakot-takot na sakit ng ulo yung ginabot. Oo. Talagang Lason matapang. yun. Hindi naman alak yun eh. Lason yun. Tapos, di ba nandyan kayo nung pandemic? Paano? Hindi, nasa Pinas kami nun. Ay, nasa nung unang lockdown? Kami. Ay, oo nga pala. Oo, na-lockdown kami kayo. sa Pinas. Na-lockdown kami sa Pinas, di ba? Oo. Kasi nung before mag-lockdown, may sakit si father-in-law, yung tatay niling. Si Papa Renny. Yun nga. So, nag-decide kami na umuwi. Kahit may may bali-balita. Actually, may bali-balita na yun nga, baka mag-lockdown. Pero wala pang confirmation kasi tumataas pa lang yung cases. Yung mga cases ng COVID. So, yun, na-lockdown kami sa Pinas. Ako for 8 months. Tapos si Lynn for 6 months 7 months ako, 6 months si Lynn. Yan. Ang tagal mo pala sa Pilipinas. Hindi tayo nakita no? Kasi nga naka-lockdown eh. Oo, naka-lockdown. Ang tagal mo pala sa Pinas. Tagal ko sa Pinas Before March 15 nag-lockdown, 'di ba? March 11 kami lumapag. Tapos ayun nga, run ng mga errands. Tapos ayun, hanggang sa nag-lockdown na. Hindi na kami masyadong nakalabas. Pero pagbalik nyo sa Dubai, okay na ulit? Oo, normal na siguro dito sa Dubai daw after a month. Parang balik normal na eh. Nag-re-require lang sila ng face mask. Oo. Sa atin, kailangan ng face shield. Kulang na lang mag-PPE kahit mamimili lang sa palengke. Sa palengke, oo. Pero nahi pa rin cases, no? Oo, marami pa rin. Oh, okay. Akala ko, kayo. So, hindi nyo rin pala naramdaman yung mga katulad nila Pearl na talagang naranasan nila na wala ng work, ganito. O kaya, so hindi. Swerte din si Mars dun sa work niya, no? Oo, swerte. Pa nga yun, talagang tinulungan. Actually, swerte si Mrs. dun sa amo niya. Oo. General manager nila kasi yun naman talaga ang kasama niya simulat sa pool eh. Simula nag-start yung company. Or, hindi, actually, before pa lang mag-start yung company, si Lore nakasama nung nung manager nila, yung general manager. Yun yung nasa Tapos sa car, din, di ba? Dun sa car dealership na company. Di ba yun din yun? Hindi, iba na yun. Iba na yun. Wala na yun, tumakbo na yun. Okay. Iba na pala yun. Kasi nagka-utang-utang yun eh. Nag-loan yun dito. Ay, hindi na mabayaran, nagtago na. Okay. Hindi ko nasasabihin si Hindi, joke lang. Buisit! Tapos yun, hindi man pag nung medyo lumuwag na, nagkaroon na ng chance na makabalik dito.
Yun, ginrab na namin agad. Kasi nga, baka maano pa din, no? Mahirap na. Tsaka, Pero, isang Pinas eh. pero grabe din yung naging struggle nyo before that, diba? Kasi yung, di ba nawalan din ng work si Mars? Oo, for ano lang naman. For isang buwan lang ata. Tapos bago nag-start yung company, 'di ba? Tapos hanggang sa... Pero nakakatuwa yung company nila, no? 'Di ba yung from start siya, yung ang liit-liit niya lang. Tapos nakita ko, hala, ang laki niya na. Ang laki na ng company, no? Malaki naman talaga yun actually, pero kasi yung mother branch nila sa Belgium. Hindi sila masyadong confident sa Middle East na magbo-boom yung yung Tinapay. product. Oo. Kasi nga maraming kalaban at saka yung product kasi nila medyo mahal, pero quality wise naman, mainam naman compare sa. Tapos yun nga. Oo, sarap ng tinapay nila, no? Nakakamiss nga yung tinapay nila, eh. Oo. Yeah. Mga pastries kasi, alam mo naman dito, mga Indiano, lang eh. Parata! Ang pinangahalo pa eh. Visit ka, Kog! yun ang secret ingredients ng ng parata eh. Tapos talagyan pa ng itlog, no? Oo. Egg parata. Hello, baby! Uy, ang laki niya na. Oo. Dalaga na ba? Dalaga na yan. Ang kamukha ni Lorelette, Oh, tama. Kamukha ni Kuya Glenn. Hindi. Ano man ni Lorelette? Kamukha ni Kuya Glenn. Wala ding ngipin. Lalagyan pa ng itlog, tapos lalagyan ng mayonnaise. Diba? Oo, tapos yung gulay-gulay nila, yung pickles, no? Yun ang pampasarap talaga dun eh. May katas kasi ng yung pawis yun eh. Pero mabilis sa Pinoy kasi nga mura. Oo, talagang pantawid gutom. Tawid gutom talaga siya. Diba? Pero masasabi mo ba na okay na yung status nyo ngayon sa Dubai? Naging okay ba yung status nyo? Oo, okay compare sa Pinas. Kasi nga, di ba, ang tagal namin sa Pinas. So, nagkaroon kami ng comparison. Tsaka yung lifestyle kasi, sobrang naging lifestyle namin dito. Tapos nung na-lockdown kami sa Dubai, sa Pinas, sobrang laki rin ng naging adjustment. So, masasabi ko... Naka-screen record. Naka-screen record pala ako. Kala ko di ako naka-screen record eh. Ang hirap ulitin ito, Mars, ha? Impromptu yung mga pinag-iisip ko, yung mga pinagsasabi ko rito. Eh. Tapos hindi pala ako naka-screen record. Oo. Tapos yun nga, masasabi kong sa ngayon, okay naman na kami. Though, syempre may mga struggles pa rin, hindi pa rin naman talaga 100%. Pero, malaki na yung pinagbago. Since nung starting. Kapag nag-start ka mag-abroad tapos yung talaga naging okay, kapag bumalik ka sa Pilipinas, ang hirap, no? Kasi yung pera na, kunwari, may 100 pounds ka dyan, makakabili ka na talaga ng parang makakabili ka na kung ano-ano, di ba? Sa Pilipinas, may 1,000 ka, parang, yun na yun. Parang ganun. Diba? So, parang yung mga kinikret kasi, hindi pa quality dun sa mga, pera na sa mga bagay na mabibili mo dun sa halaga na yun. Hindi pa quality. Diba? Kaya Kaya nga, hanga din ako sa mga tao sa Pilipinas no? Yung talagang nakakabili ng ganito. Nakita mo yung pila ng iPhone? Yung bagong iPhone? Hindi, yung mga ang nakabibili ba ko, yung mga nakakapag-for good, yung galing dito na matagal na. Ay, oo. Tapos, kami din namin kinaya adong ipon. Yung pag nakita mo sa social media, pagka kinamusta mo, parang nangangamuhan ulit, nagtatrabaho ulit. Parang sobrang laki ng adjustment nun kasi iba sobra yung lifestyle dito sa ibang bansa. Lalo pag yung sa first world country. Diba? Yun yung sabi ko pag nasa ibang bansa ka, parang kaya mong kuhain lahat. Alam mo yung i-goal mo na maka-travel ka. Kakayanin diba? Parang sa Pilipinas,
kaya man. Siguro kaya kasi nakakaya na iba eh. Pero mahirap. At saka, basta mahirap, hindi ko alam. Humahanga ako doon sa mga tao na nasa Pilipinas. Kasi ako, sabi ko nga, 'di ba? Kami hindi namin kinaya eh. Balik talaga kami ibang bansa. O ambisyosa lang ako. Ambisyosa lang tayo. May iba ring, yun nga eh. Ang kagandahan din kasi sa pag nag-abroad ka, magkakaroon ka ng bagong goal sa buhay, parang mas tataas yung gusto mong mangyari sa future mo. Lalo na pag from single to magkakapamilya ka, di ba? Siyempre, iba na yung magiging mo takbo ng utak mo. Parang marami ka nang gustong i-prioritize ba? Oo. Pero ikaw, sa'yo, ano ang pinakamagandang nangyari sa'yo nung nagpunta ka ng ibang bansa? Pwera doon sa naihiwalay ka ng tatay mo sa mga barkada mo na nandyan din naman sa Dubai. Siguro, yung mas tumaas siguro yung pangarap ko. Parang ganun. Kasi dati, wala eh. Parang, alam mo yun? Inom lang, ganun. Inom tulog, tulog. Oo. Alak, tulog, tropa. Tas, alam mo yun, parang walang direksyon talaga. Pero nung nandito na, parang, this is life. Parang eto na talaga yung buhay after school, after kalokohan, after tropa, after barkada. Yan. Parang, eto pala talaga yon yung pine-prepare sa after school. So, kaya lang, yun nga, puro kalokohan sa eskwela. Kaya, wala, hindi nagamit. Puro kalokohan pa din pagtanda. So, parang mas nag-mature ka ngayon. Feeling ko naman. Oo. So, kung nasa Pilipinas ka, di ka pa na mag-mature. Mukha mo lang yung mag-mature kasi inom-inom ka nga lang. Siguro. Kaya ang galing ni Lord. Kasi, yun nga, He put me in something. Parang, yun nga nung bago ako actually tumanggap, parang, yun yung tumatak sa akin na He put me something from nothing. Parang ganun. From nothing into something. Hindi man in terms of financial. Parang perspective in life. Parang wow. Marami ako reactions. Nagugulat ako sa iyo. May perspective of life ka na ngayon. Parang di bagay no? Parang iba. Parang kami yung naging, parang feeling ko tuloy kami yung naging bad influence. Dati wala ka ng perspective Hindi. Parang, ano naman yung sa atin? Iba naman yung sa atin. Parang, after, naman natin yun after work naman yun. Parang we're having a life naman. Pero I would say, iba ang nagagawa kapag, alam mo yun, nung nag-family life ka na, tapos nag-anak ka. Though, alam ko may anak ka. Kaya lang kasi yung anak mo, nakuha mo siya nung bata ka diba? So, parang immature pa talaga ikaw. Pero feeling ko, malaking factor talaga yung, alam mo yun, nagka-anak ka. Tapos, alam mo yun, yung ang dami mong responsibility. Parang yun yung talaga yung magpapamold sa'yo diba? Feeling ko lang. Nung time naman na yun, nung bata pa ako nagkanak, I was 17. Tapos, yun nga, medyo, syempre, maaga nagka-responsibilidad. Though, hindi ko naman talaga tinake as responsibility. Yung kasi, humihingi pa rin ako ng tulong sa parents. Tapos, yun nga, hindi naman ako yung nagpapaaral, kumbaga ganon. Parang kasi, nagbuhay binata pa rin. Kasi yun nga, wala, ganun talaga. Pero kasi ngayon nung nasa abroad ka, solo mo lahat no? Diba? Kumbaga, wala ka nang... Ibang usapan na yung ngayon. Oo, wala ka nang tatakbuhan Ikaw lang yan ikaw lang. Diba? So, yun lang. Pero ikaw... Pero kayo mag-partner, actually, tag team. Ganun. Lalo yung dito sa ibang bansa kasi kailangan sobrang laki ng impact ng ang tawag dito ng may partner ka. Hindi lang financially pero
emotionally talaga. Kasi ang labanan dito emotional stress. Oo. Dito sa ibang lalo. Oo. Kasi hindi naman yung katrabaho mo, ibang lahi, ibang kultura. So, paano ka mag-adapt sa kanila? Di ba? Parang kailangan mo ng reinforcement. Kumbaga sa pamamagitan ng asawa mo, kaibigan. Yan. Malaking part ng ng pagiging OFW. Oo, tamang tao, no? Tamang tao talaga. Yep. Diba? So, kung bibigyan ka ng chance, umuwi ka ng Pilipinas, mag-for good ka, or dyan ka sa Dubai, anong pipiliin mo? Last question na to, by the way. Feeling ko hirap na hirap ka na sa mga words of wisdom na mo eh. Oo. Siguro, syempre, wala pa ring tatalo sa Pinas. Pinas pa rin. Pero in terms of security talaga dito. Lalo na yung medical health. Oo. Oh, alam mo kahit dito, isang factor tinitignan ko. Kahit dito sabi ko, mas maganda ang medical medical support diyan sa Dubai. Dito dito ang dito problema yun healthcare. Yung healthcare dito problema. Para siyang kasi nga since government funded. So para siyang sa Pilipinas, parang limitado masyado. Oo, I mean matagal yung response. Hindi ka diyan sa Dubai kasi magkaroon ka lang ng masakit ng ulo mo, magpa-neuro ka agad. Parang ganun, 'di ba? Espesyalista agad, 'di ba? Dito hindi, ang tagal. Para nga siyang yung government na hospital sa Pilipinas, 'di ba? Pero pag may pera ka at nasa private hospital ka at kaya mong magbayad, 'di ba mabilis yung response? Ganun din dito. Since kung gusto mo ng libre, maghintay ka, ganun. Pero yun nga. Pero yun sabi ko nga, kung tatanda ka at yung hindi mo na kayo mag-work, ganyan, yung parang matanda ka na, senior ka na, uwi din kami eh. Pilipinas pa din eh. Diba? Pilipinas pa rin, nothing beats home talaga, syempre. Kaya, iba yung doon tayo na mold eh. Doon tayo, kung nasan tayo ngayon, yung Pinas yung nag-mold sa atin eh. Yung humulma sa atin, yung pagiging loko-loko ng mga Pilipino, nadala natin sa ibang bansa, yung wisdom natin na lalo yun sa trabaho, yung values, paano tayo pakisama, di ba? Yun eh. Yun yung naging puhunan natin no? Sa ibang bansa. Yes, sir. Yung pagiging Pinoy talaga. So, nothing beats home. Para sa akin. Kami din eh. Pero syempre, kung ipon ka, tapos pagandahin mo yung buhay mo, parang feeling ko opinion ko lang, parang hindi ko kaya sa Pilipinas. Pero kung uuwi ako siguro sa Pilipinas, yung nagawa ko na yung mga gusto ko, tapos magpapahinga na lang ako. Kasi ang Pilipinas is parang parang outside. Di ba? Yun, parang siya, home talaga siya. Alam mo yung makikita mo yung, sabi nga ni TJ, lang, kubo lang sa bukid. Okay na, di ba? Yung mga ganun. Tapos may mga tanim ka lang. Mga na sabi nga niya, mangingisda lang daw siya. Wow, sabi ko, may karagatan tayo. Mangingisda ka. Paano fish pond? Ano pa naging arkitekto si pare? Anyway. Kayang pare mag-design, no? See? Yun na yun. Ganun lang kabilis yun. Di ba? Kasi hindi kakayanin ng oras kung magchichikahan pa tayo ng mahaba. Anyway. Salamat sa'yo. Anytime, Mars. Ngayon lang tayo nagtagpo kasi. Kaya